Welcome dito sa Day 1 on our 30 Days Facebook Ads Training Series na kung saan pag-uusapan natin dito sa loob ng 30 days kung paano mo mamamaster at matututunan ang Facebook Ads. In this video, pag-uusapan natin paano ito gumagana at bakit mo kailangan ng Facebook Ads. So Facebook Ads ang isa sa pinaka-powerful na paraan para lumago ang negosyo mo online. Pero karamihan mali ang paraan ng paggamit dito. Sa video na to, step by step kong ipapaliwanag paano ito gumagana at bakit mo ito kailangan. So question sa iyo my friend, napansin mo ba bakit yung ibang mga business ay patuloy na lumalago sa paggamit ng Facebook Ads? Yung iba naman is nasusunugan ng pera. Mas marami pa nga is nasusunog ang budget nila sa Facebook Ads. Ang totoo, mali kasi ang approach nila. Pero don't worry, today ipapakita ko sa iyo kung paano gumagana ang Facebook Ads at paano mo ito magagamit para mapalago ang negosyo mo or sisimulan mong negosyo. Tara, simulan na natin. So, number 1, paano gumagana ang Facebook Ads? Simple lang, hindi ito tungkol sa pag-boost lang ng post. Facebook Ads ay gumagamit ng algorithm para mahanap yung mga tamang audience. So meaning to say, yung Facebook Ads tutulungan ka niya na ipakita yung ad mo, yung offer mo, yung business mo sa mga right people. So ang success ng Facebook Ads mo ay nakasalalay dito. Number 1 is targeting. Number 2, creative. Number 3 is yung offer, kung ano yung binebenta mo. So, pag-usapan natin is the targeting. Ang akala ng iba, kailangan laser targeted at ilagay mo exactly yung interest base dun sa Facebook Ads. To be honest, yes, it helps. But most of the time, mas pinapaboran ng Facebook kapag meron kang maayos na creative at meron kang magandang offer. So, marami kong mga experience sa mga clients and even personal, hindi ako masyadong nag-effort dun sa pag-create or pag-identify sino ba yung dapat kong ilagay dun sa interest. Mas nag-focus ako dun sa creative ko. Ano yung magiging messaging? Ano yung magiging output ng aking messaging? Para pag nakita yan dun sa Facebook ad is mapapa-stop sila at malilid ko sila dun sa next step, papunta dun sa offer. Alright? So number 2, bakit kailangan ng bawat negosyo ang Facebook Ads? Sa panahon ngayon, milyon-milyon na ang Pilipino ang nasa Facebook Ads. Araw-araw yun ha, andun na yung mga customers mo. Ang traditional marketing ay mahal at hindi ganun ka-effective. Facebook Ads mas targeted at mas tipid. Kung nagtitipid ka, budgetarian ka, para sa iyo ang Facebook Ads. To be honest, before meron kaming company and we pay around 800 to 1 million para lang sa isang billboard. Hindi pa maganda ang pwesto nun ha. So kung mag-radio ka naman, TV commercial, mas malaki ang kailangan mong bayaran. So makikita mo ang bawat sentimong ginagastos mo sa Facebook Ads kasi data-driven marketing tool ito. So I suggest to invest and consider Facebook Ads sa marketing budget nyo. Number 3, pag-usapan natin yung 3 elements ng winning Facebook Ads. So, balikan natin yung creative. Kasi isa to sa mga 1 element para mag-win ang Facebook Ads mo. On creative, dapat eye-catching ang visual or video mo. Visual meaning to say, image, picture, but I suggest video. Kumbaga, mapapa-stop sila kapag nakita nila yung video ad mo. Okay? So, dapat meron siyang magandang copywriting. Okay? Or yung mga written copy na gagamitin mo. So, sa copywriting, meron akong isi-share na formula sa'yo. Ang tawag dito is hook, benefit, and call to action. Okay? So, pag-usapan natin ano ba yung hook. Hook, ito yung magsisilbing scroll stopper dun sa mga taong nakakakita ng ad mo. Kasi kung hindi mo makukuha yung attention ng mga tao dun sa ad mo, hindi para sa kanila yung ad mo. Pangalawa, para sa kanila yung ad mo, yun lang, hindi mo sila na-hook at nagtuloy-tuloy lang silang mag-scroll dun sa social media. So sayang ang binudget mo sa Facebook Ads. Pangalawa, dapat merong benefit. Kasi kung hindi mo maipapakita or maiko-communicate yung benefit ng offer mo, masasayang lang din. And what's next? After mong ma-hook, maipakita yung benefit, what's next? You need to lead dun sa call to action.
kailangan meron kang instructions kung ano yung next na ipapagawa mo. Pwedeng i-click mo yung button para makapag-order or i-click mo yung button para makapag-request ng appointment kung appointment booking yan. It depends kung ano yung call to action mo. So, number 2, dun sa winning elements ng Facebook ads is yung tinatawag na targeting. So, sa targeting, piliin mo yung mga tamang audience based on the behavior, demographics, and interest. Okay? So, iba kasi, diretsahan, interest lang ang nilalagay. Let's say, nasa real estate ka. Ang inilagay mo is mga property, investment, and so on. Sayang yung mga behavior and demographics. And alam mo ba, kapag kinumbine mo yung mga audience targeting options na to, behavior, interest, and demographics, mas nagiging solid yung targeting options mo. So make sure to apply. So ngayon, ano yung takeaway mo dito sa napag-usapan natin? So balikan natin. Ang Facebook ads ay gumagamit ng data para ipakita ang ads sa tamang audience. So hindi siya yung basta-basta lalabas lang sa Facebook ads mo. So merong data si Facebook bakit siya lumalabas dyan sa newsfeed mo. So, may possibility interested ka dun sa offer. May possibility na pumunta ka before sa isang page, nanood ka ng video, nag-like ka sa isang content na similar sa ad na nakikita mo ngayon. So, kailangan ng bawat negosyo ang Facebook ad dahil mas mura na, mas targeted, at mas scalable ito. At para magtagumpay ka sa Facebook ads, kailangan yung winning creative, yung winning element. Ano ulit yon? Creative, copy, and yung targeting. So ngayon, alam mo na kung paano gumagana ang Facebook ads. Next level na tayo. Sa susunod na video, ituturo ko sa iyo ang biggest mistakes na ginagawa ng mga beginners at paano mo ito maiiwasan. So para ma-notify ka dun sa next video ko, make sure to subscribe sa akin channel, i-click ang bell notification so para hindi mo ma-miss ang next video ko. So kung meron kang natutunan dito sa video na to, can you please type yung specific keyword or takeaways na natutunan mo dito sa aking channel or dito sa video na to. And from time to time, nag-a-announce ako sa aking community, pumipili ako ng mga random people na kung saan binibigyan ko sila ng free one-on-one coaching. So kung ikaw yon, make sure to comment kung ano yung takeaway mo dito sa video na to. So once again, this is Coach Jay. That's it for now. See you on the next one.